everyone! Welcome back to my channel. And sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako si Ri, isang OFW dito sa Singapore. So ngayon lang ulit ako nakagawa ng video na ganito. Kasi mga ilang buwan ako parang walang masyadong time mag-film o mag-edit ng video talaga. Kaya yung mga na-upload ko is yung parang mga lugar-lugar lang dito sa Singapore tuwing off day. Pag maisipan ko pag maisipan ko mag video, I mean parang kailangan ko pala mag-upload ganun. So today, kaya naisipan kong gumawa nito kasi may yung friend ko biglang nagsabi na may bagong update daw ngayon ang Singapore. Na yung mag-a-apply dito, good news yung bagong update. Yung mga mag-a-apply dito is wala na palang salary deduction. 'Di ba sa mga previous video ko is merong salary deduction like 4 months, 3 months at yung sa akin is 4 months. So ngayon pala, yun biglang nagsabi yung friend ko na wala na daw salary deduction dito sa Singapore. Actually, nasa labas ako ngayon. Kasi, day off ko. At ako lang mag-isa dito sa may inuupuan ko. O diba, biglang nagbago yung topic. Kasi parang medyo uncomfortable ako sa mga taong dumadaan. Kasi diba baka akala nila nababalon ako, kinakausap ko yung sarili ko. Pero, pero yun yung gusto kong i-video, ipaalam sa inyo. Kasi thankful din ako na may halimbawa yung mga matatagal na video ko, yung mga 4 months ago, 3 months ago, may biglang magbiglang mag-comment na ganun, magtatanong. Yung parang, mapasabi ako sa sarili ko na meron din palang mga nanonood. Pero not sure if tinapos ba talaga nila. Pero thankful ako na nakakatulong. Kaya thank you. So, yun nga, pag balak mo mag-Singapore, ngayon, ito na yun. Kasi wala na salary deduction. Pero, walang salary deduction, pero sa'yo yung gastos. Like, sa medical, mga ganun. Yun lang yung sabi ng friend ko Pero hindi din ako nag-research ka talaga na kung ano yung mga gastos, pero pagkano sa next video magre-research na ako. Usually yung mga video ko dati kasi nagre-research talaga ako noon, pinaghahandaan ko yon, may script pa. Kasi natatakot ako na mali yung information na masasabi ko sa inyo. Tapos yung parang natatakot ako noon haharap magsasalita sa camera talaga, na magkamali, na itas ibabash nyo mga ganun. Takot ako noon. Pero ngayon wala namang nang babash, pero may isa pala yun, may isang nag-comment na para daw akong nagbabasa. Oo, totoo yun. Kasi diba first time gumawa ng mga ganito. So parang natatakot ako na maling words yung masasabi ko. Pero ngayon, bahala na. Yung parang natatakot ako na baka paulit-ulit yung yung sinasabi ko na salita. Tapos like maboring kayo, gano'n. Tapos ayaw nyo nang tapusin. Pero yun nga ngayon, bahala na. Kung ano yung nasa isip, yun na lang yung sasabihin. Kasi nga sabi nga ni I mean yung mga na-research ko, dapat may kung anong parts, ganun, mga ganun. Pero ngayon kung ano lang yung nasa isip ko, ito na lang din yung pinukwento ko sa inyo. Parang nagkikwento lang ganun. Pero back to the main purpose of this video. English pa. Ayun. No salary deduction. May din ako, may nagsabi din sa akin kung ano yung agency na yun. Na walang salary deduction yung agency na yun. Pero sa'yo yung gastos. Pero at least, maliit lang mga gastos nyo. Like, mga nasa 10,000 lang, mga ganun. Kaysa diba, sa amin dati yung sa akin sa personal experience ko. Yung nagastos ko like yung salary deduction ko, kung ko-convert siya sa piso, almost 100,000. Imagine, kay 4 months and a half kasi yung salary deduction ko. Imagine, 100,000.
Ang laki na nun, ganun yung salary deduction. Pero sa bagay, yun nga, pag mag-apply ka sa abroad, ito naman talaga yung gastos. Pero, ang maganda lang dito is, hindi siya ilabas sa isang beses lang salary, ano siya, para siyang naging installment na 4 months. Yun nga lang, magtatrabaho ka na walang sahod. Yun din yung nakakapagod. O diba, medyo may dumadaan. Nasa ano kasi ako dito yung sa ibaba ng building. Dito ko naisipan gumawa ng video kasi wala din naman masyadong tao. Pero dito bisa may ano ito, di ba kung ano na pinagsasabi ko? Pero yun nga, pag nandito na kayo sa Singapore, nasa sa inyo kung gusto niyo makipag-meet sa friends or like yung parang hindi nyo kaya na kayo lang mag-isa, ganun. Pero sa side ko is sometimes mas bet ko maging mag-isa para di ba gusto mo ng katahimikan, ganun. Pero actually kasi galing akong day off ko ngayon, di ba? So galing ako tapos I mean pala nag-aral kasi ako every first Sunday and third Sunday of the month. So kaya tapos kakatapos lang ng klase ko, tas ayun, bumili ako ng pagkain ko na gustong kainin ngayong dinner. Kaya ayun, tapos ako bumili. So naisipan kong dito tatambay bago uuwi kasi pwede naman ako hanggang 9 PM. Kasi pag uuwi ako doon na hindi pwede doon magtambay sa amo kasi baka biglang uutusan, di ba? Ganun kasi kahit off day minsan kasi yung amo ko nanguutos, minsan lang naman nanguutos pa rin. O kaya yung parang nakakahiya pag nandun sila tapos hindi ka gagalaw tapos ang dumi ng bahay. Ganun talaga pag off day, pag day off, madumi yung bahay pag uwi. Kaya magtambay na lang muna, magpahinga, huwag muna uuwi hanggat hindi pa oras. Hoy, kung ano na pinagsasabi ko. Pero yun nga, gusto ko din i-share sa inyo pag mag-Singapore kayo. Nasa inyo din yung choices. Sa Singapore, marami ka ding yung gusto mo mag-improve, ganun, yun yung ginagawa ko ngayon na nandito ako sa Singapore. Yung nag-aaral ako tuwing off day. Kasi, di ba it helps na, kasi as for me, gusto ko mag-improve, hindi lang like magkatulong habang buhay. I'm not against with yun yung choices mo, di ba, na magkatulong ka habang buhay hanggang yung may malakas ka pa, ganun. Pero kasi sa edad ko ngayon, gusto ko mag-explore. Kaya mag-explore kung ano pa yung kaya at pwede kong gawin. Kaysa, di ba, mag-stay ka lang, wala kang goals. Like, I mean, sa side ko, gusto ko mag-explore. So, ayun, kaya naisipan ko mag-enroll sa sarili kong gastos to. Pero alam niyo, may yung mga kaklase ko, sa yung amo nila yung gumastos. Kasi may ibang amo din. Pag maswerte ka sa amo, baka pag halimbawa, i-open up mo sa amo mo na, ayun, gusto mong mag-improve, ganun. Baka tutulong sila kung sila yung magbayad sa school, ganun. Yung amo ko naman kasi walang paki. Parehas kami, tahimik ko din kasi yung hindi ako masyado nag-open up sa amo kasi din. Yun. So, ayun. Yun lang. Pero kung ayaw mo na mag-aral tapos gusto mo every Sunday, marami talagang choices kung ano yung gusto mong gawin kung dito ka sa Singapore mag-apply. Pero marami din akong napanood na marami yung ngayon na mga marami ka ng choices na pwede mong gawin, like magtrabaho sa like Europe, 'di ba? Marami ng mga offer ngayon like Europe, maraming doon. Mas malaki ang offer doon kaysa dito sa Singapore. Pero as ako, maganda na din dito sa Singapore kasi yun nga, medyo mababa din talaga yung sahod niya kaysa Europe. Pero ayun, parang natatakot ako
Ay, pag about sa mga as work as domestic helper, no, parang natatakot ako mag-explore sa ibang country pag as domestic helper. Kasi di ba perswertian nga lang sa amo. Kasi yung domestic helper kasi iba siya sa iba siya sa ibang work, di ba? Kasi siya like non-stop, yung wala siya, di ba, sa ibang may in and out. Pero as a domestic helper is wala. Walang in and out. Every time na need ka ng amo mo, you will really like need ka din talaga magtrabaho. Di pwedeng out na ako, ganyan. Kaya natakot din ako, medyo natakot ako mag-explore sa Europe as domestic helper. Siguro kung may chance, yun nga, kaya nga ako nag-enroll ng ibang courses dito during my free time. Kasi nga, yun, kasi dito sa Singapore, meron nga yung, di ba, sa ibang video ko, pwede ka mag-aral ng caregiver, healthcare, mga ganun dito. At hindi mo lang din siya sa Singapore magagamit mo siya like sa Europe, di ba, hanap ka ng like mga experience, di ba, may iba tumatanggap kahit walang, feeling ko may iba, not sure ha, pero may tumatanggap, ay kahit halimbawa after mo mag-aral, pwede ka din dito muna mag-experience dito sa Singapore, tapos tsaka ka lilipat sa Europe. Tapos parang meron din atong tumatanggap kahit wala masyadong experience, mga home-based caregiver, mga gano'n. Di ba, caregiver naman talaga yung in demand. Pero nag-aral din ako ng yung healthcare. Pero along the way, na-realize ko ba, parang hindi ko fashion yung pag-caregiver. Hala, wait lang. Kung gusto niyo pang kung ano na pinagsasabi ko, diba? May time limit kasi to yung video. Gusto ko mga 13 minutes. Kung gusto niyo pa malaman kung anong pinagsasabi ko dito, just comment below, and then don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Bye bye.